Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, binanggit po natin kahapon yung tungkol sa sakit sa ulo, no? Dahil po sa pagputok ng aneurysm sa utak. No? Yung kadalasan po, hindi po yung aneurysm na nakapanood po ninyo sa Facebook, na yung tinatawag natin na cerebral aneurysm, na yung aneurysm ay galing po sa malalaking ugat sa utak na nasa circle of Willis po yan. Pero anyway, ang importante, alam po ninyo na kung matatakot po kayo sa aneurysm, hindi po dapat sa yung cerebral aneurysm, kasi bihira lang po nangyari yan. That's about maybe 1 to 5% of the incidence of hemorrhage, no? Okay? Ng stroke, no? Okay? Ang mas madalas, okay, na pagputok ng aneurysm, okay, ay yung aneurysm na tinatawag natin na Charcot-Bouchard aneurysm sa loob mismo ng brain, no? Okay? Especially sa area ng basal ganglia. Okay? Mas nakakatakot po yan. Pero regardless, whether yung cerebral aneurysm na nasa circle of Willis na magbigay talaga ng napakasakit na ulo, or yung aneurysm naman na galing sa Charcot-Bouchard aneurysm na nasa loob ng brain na pwede magbigay ng sakit ng ulo pero hindi gaano katindi kumpara sa aneurysm na nasa circle of Willis. Okay? Regardless, no? Madalas po, kailangan pumunta na po kayo sa hospital. Okay? At ito po dahil sa high blood pressure na napabayaan po ninyo for 10 or more years, no? At saka kadalasan siyempre, ang aneurysm, dahil po sa yung nasa loob ng brain, dahil po sa pagputok ng Charcot-Bouchard aneurysm, ay kadalasan hindi masyadong masakit ang ulo, okay, which I just said a while back, okay, kadalasan hindi masyadong masakit, pero kadalasan meron po siyang accompanying paghihina, okay, ng katawan, no? Especially yung kalahati ng katawan natin, no? Okay? So, huwag kayong matakot sa aneurysm for as long as, okay, kontrolado po yung blood pressure niyo. Kahit 20 or more years na po yung blood pressure niyo, yung high blood pressure, pero for as long as kontrolado po, huwag kayong matakot. Pero dapat po kayong matakot pag hindi po kayo uminom ng gamot sa high blood, at pag magagalit po kayo, or sobrang saya, no? Akit rin ang blood pressure. Sobrang pag-iisip sa problema, yung sinabi ko po kahapon, no? Or the other day. Problema dahil sa mga anak or sa asawa, no? Problema sa budget, no? Okay? O kaya po pwede po ito pumutok pag nasa akto po kayo sa kama, no? Okay? So, wag na wag kayong makikipagtalik pag alam po ninyo na hindi po kayo uminom ng gamot sa high blood. Lalo pag alam ninyo mataas ang blood pressure ninyo kahit nakainom po kayo ng gamot para sa high blood. Otherwise, syempre, iba ang puputok niyan, no? Imbis yung malit na ulo sa baba ang puputok, okay? Yung puputok, yung ugat sa malaking ulo sa itaas, no? Kaya mag-ingat po tayo, no? Okay? Lalo pag, syempre, madalas po humingi ng gamot na pampatigas, no? Okay? Syempre, nakakatakot po yan, no? This time, kung kontrolado po yung blood pressure ninyo, uminom po kayo ng gamot sa high blood,
medyo matatakot po tayo mag-prescribe ng gamot ng pampatigas. Kasi this time, pwede yung kabaligtaran ang mangyari. Bakit? Kasi pag uminom po kayo ng gamot sa high blood at kontrolado po ang blood pressure po ninyo, at iinom kayo ng gamot na pampatigas, pwede ito magbaba lalo sa blood pressure po ninyo. Kasi ang effect ng pampatigas ay pinapalaki po niya ang ugat or blood vessel, no? Hindi lang po sa ari, kasi ang ari po ng lalaki ay punong-puno ng blood vessel po yan. Pati po yung blood vessel sa ibang parte ng katawan. Kaya pwede po bumaba lalo yung blood pressure ninyo tuwing uminom po kayo ng gamot para sa pampatigas. At anong mangyari? Siyempre, habang nasa akto po kayo, dahil po nakainom kayo ng pampatigas, okay, dahil po sa pagbaba ng blood pressure ninyo, pwede po kayo ma-heart attack. Kasi po, ang circulation papuntang puso ay nakadepende po sa blood pressure ng isang tao. Pag bumaba po yung blood pressure ang isang tao, dahil po kontrolado nga yung blood pressure niya, pero nakainom po siya ng gamot pampatigas, syempre, magbaba po yung blood pressure ng pasyente to the point na makompromise yung circulation sa puso, no? Mabawasan po, okay, yung dugo na makarating po sa puso. Kaya anong mangyari? Syempre, ma-heart attack sila, no? So, ito po kadalasan nangyari po. At syempre, pag wala po kayo sa sa bahay ninyo, yun ang babasa natin sa dyaryo, di ba? Nangyari sa, alam mo na, it's either pumutok yung ugat sa utak dahil sa aneurysm or nagkakaroon po sila ng heart attack, okay? Dahil po sa, syempre, sobrang excited at nag-vasospasm ang coronary arteries or dahil po sa effect ng pampatigas na pwede bumaba ang blood pressure at mabawasan po yung circulation sa puso at magkakaroon po ng heart attack during the act. Maraming salamat po sa inyong lahat.